Mga ka-wanted, pakinggan po natin yung pagtatanong ni Meloya Preax kay Attorney Tikman tungkol sa usaping label at ano ang maaring maging depensa laban dito. Salamat nga po pala kay Meloya Preax sa Ampalaya shirts na suot ko ngayon. Certified Ampalaya gang member na tayo. Wala pong bayad ang Ampalaya shirts na ito. Libre po itong pinamimigay ni Meloya Preax. Halimbawa po, tinawag mo si Senator Rapi Tulfo na pabayang ama. Yun po ba? Libelous po ba yun? It is. It is. 'Di ba? Sa tingin ko kasi wala namang kinalaman yung pagiging, assuming na totoo yan, wala namang kinalaman yung pagiging pabayang ama niya doon sa kanyang tungkulin bilang senador. Hello Mel. Sir, good morning po. May tatanong lang po ako sa inyo kasi nasabi nga po ninyo na once na sinabihan nyo ang isang tao na bobo, libelous na po agad yon. Ayon po sa pagkakaintindi ko, tama po ba yon? Opo. Ano po ba yung tinatawag natin na public figure? Kasi sa case ko po, attorney, meron po kasi akong tinawag na isang abogado na bobo din. Ibinase ko lang naman yon dun sa sinasabi niya kay Senator Rapi na si Senator daw ay syunga-syunga. So ako rin, binalik ko sa kanya yun. Sabi ko, ikaw din, bobo ka din. Yun po ba, liable po ba ako doon sa libel? Okay. Actually, na-desisyonan na yan ng actually Court of Appeals lang, yung tinatawag na yung People versus Chuwayong. Yung binabanggit mo, halimbawa, tinawag kang bobo. Okay. Yung nag-akusasyon bobo ka, sabi mo, mas bobo ka. Diba? Now, pwede ka bang makasuhan ng libel? Pwede ka makasuhan ng libel, but the question is, will the criminal complaint or criminal action prosper? It will not. Kasi you could conveniently invoke yung tinatawag na defense of honor. Kasi yung pagbato sa'yo, sabi nyo, bobo ka, that constitutes an unlawful aggression. Tapos yung reply mo or yung retort mo, yung retort mo saying that your accuser is more bobo, that could be a means that you are invoking. That could be a means that you are employing to prevent or to repel this aggression. Okay, so pwede yun. Pwede mong gawing defense yun. Yung kaya mo siya tinawag ng bobo. Hindi yan retaliation. Ha? Sinasabi mo lang, if only to, para maalis yung sinasabi niya na bobo ka, sabi mo mas bobo ka. Pero ito rin, merong ano yan. Halimbawa, sinabihan ka, bobo ka. Hindi, sa ikaw mas bobo ka, manyak ka pa eh. Hindi na yun. Hindi na reasonable yun. Ito kasi ang problema ko. Ang tinawag niyang bobo, ibang tao. So, si Senator po, tinawag niya, let's say, si Senator, tinawag niya na bobo. Tapos ako ngayon, kinontent ko rin siya, since na vlogger din naman siya na ginagamit ng salitan yon, in-apply ko rin sa kanya yon. Nagpakita naman ako ng facts kung bakit ko sinabing bobo siya. May pinagpasihan ka. Opo. Okay. Ito. Okay, ilulusot kita dyan. Meron yung tinatawag na defense of a stranger. Okay, by analogy, pwede mo i-apply yung chuchuha, yung doctrine na ang ini-invoke a defense of one's honor doon sa defense of the honor of a stranger. Okay? Now, merong unlawful aggression against another person, against Senator Rafi, which who is a stranger to you. The means that you employed in repelling that aggression is reasonably necessary. So lusot ka pa rin dyan. For as long as you are not impelled by any evil or you are not impelled by revenge, resentment, or other evil motive. Yun lang. Pero pag ikaw naman, kaya mo siya tinawag na bobo dahil tinawag niya si Senator Rafi na bobo, ikaw naman merong ibang motibo kung bakit mo siya tinawag na bobo, ibang usapan yun. Follower siya ni Senator Rafi. Ano? Follower siya ni Senator Rafi. Fan siya ni Senator Rafi. May bearing ba yan, sir? Yun po bang meron po, pwede po ba siyang gawing defense yung masasabi natin na isa kang public figure? Okay. So, generally, ito napakalumang alam to ni Attorney Freddy malamang unless absent siya nung tinuro ito sa kanya, no? Na pag sinabi mong public figures, wag naman tayo masyadong onion skin na tinatawag, di ba? Kasi iba eh. Ngayon, hindi porket public figure ka, di ba? Tapos inakusahan ka ng isang bagay na nakakasira ng reputasyon mo, hindi naman ibig sabihin nun, immune ka na.
'di ba? Para akusahan mo itong isang tao dahil sa ay public figure. Okay? So may responsibilidad, may mga limitasyon 'yan, no? Pero sa term, is proof of truth a defense in case na ang aakusahan mo ay isang public figure. Okay? Iba eh, iba eh. Kasi pag yung proof of truth could be a defense kung ang inakusahan mo ay public figure and yung accusation mo has something to do with the discharge of his duties. 'Di ba? So whether or not, halimbawa tinawag mo si Senator Raffy na bobo, no? Has that got something to do, 'di ba, with the discharge of his or her of his duties? 'Di ba? Yun lang, no? May habol po ako. Total nabanggit po ninyo na halimbawa tinawag niyo si Senator Raffy na bobo, parang hindi siya pasok sa duty niya. Halimbawa po, tinawag mo si Senator Raffy Tulfo na pabayang ama. Yun po ba, libelous po ba yun? It is. It is. 'Di ba? Sa tingin ko kasi wala namang kinalaman yung pagiging, assuming na totoo yan, wala namang kinalaman yung pagiging pabayang ama niya doon sa kanyang tungkulin bilang senador. Or as a public figure. Oo, as a public figure. Okay, pero kung halimbawa sinabi, si Senator Raffy, halimbawa, tumatanggap ng ganito, no? Bilang senador, tumatanggap ng suhol, etc. O, ibang usapan yon. That may have something to do with the discharge of his duties.